Nilinaw ng kampo ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na hindi layunin ng kanilang petisyon sa Quezon City Regional Trial Court na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa bise. Ayon sa legal team ni Carpio, ang petisyon ay nakatuon lamang sa pagpigil sa umano'y hindi otorisadong paglalabas ng confidential annual tax returns ng BIR. Ito ay kasunod ng pagbasura ng korte sa petisyon ni Carpio laban sa impeachment proceedings dahil wala itong jurisdiksyon sa kaso at sa Korte Suprema umano ito dapat inihain. Kaugnay niyan, makakausap natin Attorney Neil Abayon, ang tagapagsalita ni Attorney Mans Carpio. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Abayon. Salamat po sa oras. Good afternoon po, Ms. Cheryl. Thank you for having me. Attorney Abayon, maaari po bang linawin muli ng kapo po ninyo, ano talaga yung pangunahing layunin ng petisyon na inihain po sa Quezon City RTC? So yung main objective lang po is to stop yung potential illegal disclosure of confidential documents. Yun lang po yun. It's not to stop the impeachment proceeding itself. So ang nangyari naman po, yung nung April 29 hearing nila, hindi naman po dinisclose ng House of Representatives yung BIR box. Therefore, yung actual prayer po ni Attorney Mans dun sa petition na yun was in a way nasunod pa rin naman po eh. Kasi yung potential illegal disclosure lang po of confidential documents, yung main issue talaga. So, ano po ang reaksyon nyo dito nga sa naging ruling ng Quezon City RTC na wala itong jurisdiction sa kaso? So despite the ruling po, since yun nga po yung action ng Committee on Justice and the BIR Commissioner himself ay yung yung pinaka-prayer is to prevent the illegal disclosure of confidential documents na achieve naman. Therefore, we do not really see a big problem with the current decision. However, we are still reserving the right to exhaust all available legal remedies via a potential motion for reconsideration or kung mag-appeal na lang kami next sa higher court. So may plano pa ba kayo, though hindi na nga napuksan na it remained Yes. unopened, pero sa pagkakaalala ko, kung tama po ko, ay pwede pa rin itong mangyari kung ma-impeach po ang Vice Presidente sa Kamara at ihain na ito sa impeachment court. Doon nandoon yung posibilidad na mabuksan itong kahon na ito? Yung base kasi sa statements ng HORCOJ, sa Senate impeachment trial na daw nila ipaubaya, if I'm not mistaken, yung pag-open ng BIR box. So currently, lang kami talaga, ma'am, we're just observing kung ano yung mga magiging next steps. Basta yung concern naman talaga po namin is not to stop the impeachment proceedings but to fully protect lang po the right to life, liberty, and property of Attorney Mans. So in relation to this issue, yung pinaka-issue po dyan is yung right niya to privacy in relation dun sa confidentiality of BIR documents. So, ang ibig sabihin, tignan na lamang kung mapag-usapan ulit or nandoon yung posibilidad na maungkat ulit ito, doon na lang po kayo aapila or panibagong pagsasampa na naman ito Petition. ng kaso or petition kasi nasa impeachment trial court na kung sakaling mangyari ito. At hindi We na will House Committee on Yes. Justice, Attorney. Tama po ba yung aking pagkakaintindi? Yes, we will review the options, ma'am. Kasi pag nandun yun sa Senate, iba na yung magiging respondent niyan. It's the Senate Impeachment Trial Court. So, ano na yon? A different petition na yon? More or less. Pero hindi ko lang po ma-fully verify at present kasi we're still reviewing. Kasi may plenary pa po na mangyayari. Hindi natin alam ano mangyari sa plenary action later on. So we're just observing po muna. Ano po kasi, as lawyers po talaga, we really take it on a step-by-step basis. Kasi ngayon, speculations pa lang po lahat na umabot sa Senate. Kasi yung next step pa lang po is mapupunta sa plenary. And of course, yung power kasi of plenary, they can vote on certain matters. Hindi natin alam, baka magkaroon sila ng certain actions in relation to the BIR box bigla. So we're just observing. Pero ano po yung naging, tinitingnan yung naging boto ng House Justice Committee na panatilihing sealed ang tax records ng mag-asawa. Sa tingin niyo po ba ay pag-amin o pagkilala ito sa inyong posisyon? I believe so, ma'am. Considering, di ba, in-explain naman po ni BIR Commissioner na
what the current situation sa House is not covered by the exceptions under the NIRC kasi they are not in aid of legislation. Tapos hindi sila in executive session. So from there, yung tingin po namin dyan ay tingin nila dapat hindi talaga mabuksan. Kasi yun din po yung pinagbotohan talaga nila na hindi buksan. Bakit po tinuturing ng kampo ninyo na fishing expedition ang pagkuha ng tax records mula 2007 hanggang 2025? Actually, as to that issue ng fishing expedition, ma'am, yung best talaga makarespond yan is sa side ni VP Sara. Kasi kami po, we're lawyers for Attorney Mans. Nevertheless, I'll answer na lang po your question in relation to Attorney Mans. Yung ano po kasi, yung right to privacy ni Attorney Mans yung affected kasi considering number one, yung pinasubpina nila, hindi pa po kasal si Attorney Mans and si VP Sara noon 2006. And then pangalawa, from June 30, 2022 pababa, lahat po yun hindi rin related to the term pa of VP Sara as an impeachable officer. So we are of the position na those are either irrelevant or incompetent evidence. So since pinasubpina po yun ng House, then that violates po the right to privacy of Attorney Mans Carpio. Ano po yung magiging epekto kung magpapatuloy ang pag-access sa ganitong lawak ng financial records, Attorney Abayon? Magiging epekto sa alin po? Sa impeachment or kay Attorney Mans directly? Kay Attorney Mans po. Yung sa isang individual, kung ganitong nangyayari po ito as a lawyer. Yes. So yung mangyayari po dyan, ma'am, that's a violation of his right to privacy. Kasi we have to remember, yung right to privacy rin po is a constitutionally protected right eh. And yung basic po dyan, hindi po pwede magkaroon ng basta-bastang seizure or pag-investigate ng privacy matters ng isang private individual. So in this case po, yung involved talaga is AMLAC records, BIR records. Very specific naman po yung Anti-Money Laundering Act dyan na pag na-disclose yung AMLAC records, may kasamang penalty. And then sa NIRC din po, may kasama din pong penalty. So if the government, not necessarily the Congress lang po, if the government in general will insist on opening the confidential records without complying with the exceptions under the law, that is an illegal or a criminal act po. Kasi may kasamang penal provisions po yan sa batas mismo. Kaklaruhin po namin at ulitin lamang po natin, after this decision ng QCRTC, wala na munang action po, next legal step ang kampo po ninyo nila Attorney Mans Carpio. We're reviewing kung mag-MR pa kami, ma'am, or idiretso na lang appeal. Chine-check lang po namin kung ano yung mangyari sa plenary. Kasi like what I stated, hindi po kasi natin alam ano mangyari sa plenary, baka biglang buksan nila doon. So, yun po. Ihabol ko na rin po't naalala ko, Attorney Abayon, isingit ko lamang, nung huli tayong nag-usap, ay sinabi nyo na hindi kayo nabigyan ng kopya ng AMLAC report ng bank transactions ng inyong kliyente. May update na ba? Nakakuha na ba kayo ng kopya? Wala pa rin pong official copy. Yun yung update. Okay. Yes, opo. Gaano kahalaga or ipupush nyo pa rin ba, ulit-ulitin nyo or papaalalahanan nyo or susulat kayo sa AMLAC para mabigyan kayo ng kopya? Ano naman na po ito, ma'am? It's a matter of public information already. We've been repeatedly stating na wala pa rin kaming copy. So I think kung may good faith talaga on the part of the appropriate government body, then they should have sent us a copy already by now. Kasi hindi po namin ma-confront directly yung yung allegations nila. Although we are refuting everything, pero syempre, iba pa rin po kung maka-receive kami ng official and signed documents. Marami pong salamat, Attorney Neil Abayon, tagapagsalita ni Attorney Mans Carpio.